Pag pinasok mo ang buhay bilang isang content creator, napakahirap. Ang dami mo pang pagdadaanan. Hindi porket naka-video ka na, ipopost mo agad. Kailangan mo pa rin tingnan kung may mga bawal kang nasabi bago mo i-post. At hindi porket marami ka ng views sa video mo na pinost, kikita ka na. Hindi pa rin. Antayin mo pa rin na ma-monetize ka or ma-invite ka. At kapag na-invite ka na or monetize ka na, hindi na nga hulugan na kikita ka na agad. Marami ka pang pagdadaanan. Kailangan mo pang mag-upload araw-araw at mag-isip kung anong dapat na content na magkaroon ka ng views. Napakahirap lalo na sa gagay natin na ordinaryong content creator lang, hindi pa sikat. Talagang mangangapa ka talaga kung anong i-content mo araw-araw. Sayang din naman kasi kung mapabayaan mo. Baka mamaya pag panay absent mo mag-upload, baka ma-demonetize ka. Napakahirap nga naman ma-monetize. Mapalad na nga lang tayo kahit wala pang kita, kahit papano na-invite tayo. Napakalaking bagay na sa atin ma-invite. Ibig sabihin kahit papano may napala ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Swertihan lang talaga kapag ikay ma-invite. Dahil hindi na kagaya dati na kailangan mo pang mag-ipon ng 60 minutes bago ka maka-apply ng monetize. Pero ngayon, iba na ang patakaran. Hindi mo na kailangang problemahin kung kailan ka makaipon ng 60 minutes. Dahil mag-antay ka na lang kung kailan ka ma-invite, kaya ang gagawin nyo, mag-upload lang ng original. Para nang sa ganon, ma-invite na rin kayo. Bilang isang single mother, napakahirap talaga pag pinasok mo ang pagiging content creator. Dahil araw-araw napaka-busy ng utak mo. Iisipin mo pa kung paano ka magkakapera araw-araw para may panggastos kayo. Mag-iisip ka rin kung anong i-content mo buong maghapon. Hindi mo nga malaman kung anong unahin mo, yung pagko-content ba o yung hanap buhay. Dahil hindi naman pwedeng puro na lang tayo content maghapon dahil kailangan mo pa rin kumita. Kailangan mo pa rin mag-diskarte ng paano magkakapera. Hindi rin pwedeng puro na lang din hanap buhay maghapon. Kailangan mo pa rin mag-isip kung anong i-content mo para lang hindi ka makapag-absent mag-upload. Kailangan mo pang mag-engage. Kailangan mo pang pag-aralan kung paano mag-edit. Siyempre, hahanap ka ng paraan para ka magkaroon ng views. Isa pa, kailangan makapal ang mukha natin pag tayo pumasok bilang isang content creator. Hayaan mo yung mga sasabihin sa paligid kahit mapagkamala na tayo na parang nababaliw na.